Sa gitna ng pagdiriwang ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, isang makabuluhang mensahe ang ipinaabot ni senatorial candidate Rodante Marcoleta, isang panawagan para sa dating Pangulo na manatiling matatag at panatilihin ang kanyang lakas habang patuloy na hinahanapan ng solusyon ng mga legal na hamong kanyang kinakaharap. Tunghayan natin ang ulat ni Paul Montibon. Isa ang Paco, Maynila sa daang-daang lugar sa buong mundo na nakiisa sa pagdiriwang ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula simula hanggang pagtatapos ng programa, walang ibang maririnig mula sa mga dumalo kundi pasasalamat, pagmamahal at malasakit para sa dating Pangulo. Sumasalamin ito sa kanilang paninindigan sa gitna ng kinakaharap niyang hamon matapos ipagkanulo umano ng kasalukuyang administrasyon sa kamay ng mga dayuhan. Umaalingaw-ngaw ang mga awiting puno ng diwa ng pagkakaisa at panawagan para sa kalayaan mula sa pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. Pero sa kabila ng lahat, naniniwala ang mga taga-suporta na malalampasan ni Tatay Digong ang lahat ng pagsubok na ito. Sa eksklusibong panayam ng SMNI kay senatorial candidate Rodante Marcoleta, hinimok niya si dating Pangulong Duterte na manatiling matatag, alagaan ang kanyang sarili at bigyang prioridad ang kanyang kalusugan habang inilalaban ng kanyang mga taga-suporta ang lahat ng legal na remedyo para mapabilis ang kanyang pagpapauwi sa Pilipinas. Gusto kong ipaabot sa kanya na sa birthday niya ay maraming tao ang nagpapaabot ng greeting sa kanya na sana'y wag siyang masyadong mag-isip kasi alam ng mga tao na may problema ang kalusugan niya. Nakikita naman nila na medyo mahina siya. Kung uupo at tatayo, merong umaalalay. Yun lang muna ang gawin niya habang inilalaban natin yung legal aspect ng kanyang pagkakapiit sa Netherlands. Alam naman nating mananalo tayo sapagkat wala ng jurisdiction ng na ICC na yan. Pinangahawakan ng batikang abogado na wala ng kapangyarihan ang ICC sa Pilipinas matapos kumalas ang bansa sa pagiging miyembro nito noong Marso taong 2019. Ibig sabihin, wala ng dahilan para makialam ang ICC sa mga prosesong legal at judisyal ng bansa, lalo na't gumagana naman ang sistemang panghudikatura ng Pilipinas. Giit ni Marcoleta, matapang ang naging desisyon ni Duterte sa paglaban sa oligarkiya, korupsyon, kriminalidad at illegal na droga, mga problemang matagal nang sumasakal sa bansa. Dagdag pa niya, wala siyang nakitang mas matapang at mas magaling na pinuno ng Pilipinas kundi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So yung mga tao all over the world, nagse-celebrate sila hindi dahil sa masaya siya sa nangyari. Kung hindi nagse-celebrate sila sapagkat muling napatunayan nila, ang Tatay Digong talaga isang matapang na leader. Kahit ganyan ang kalagayan niya, kahit mag-isa siya, inilalaban niya alang-alang sa kanyang bansa. Kaya kung naririnig niya ako, bagamat malagi niyang sinasabi sa akin pagka kami nagkikita, alam mo, Dante, sabi niya, talagang bilib ako sa'yo. Maski sa public sinasabi niya. Pero Mr. President, itong sasabihin ko sa'yo, sa totoo lang, mas bilib ako talaga sa'yo. Malayo man sa pamilya at sa mga Pilipino, isang araw ng pagsasaya, pagtitipon at taimting na panalangin ang naging simbolo ng patuloy na pagmamahal at suporta ng mga Pilipino. Isang bihirang karangalan na natatamo lamang ng ilang lider sa kasaysayan ng bansa. Malayo man sa kanyang bayan, hindi matitinag ang pagmamahal at suporta ng milyon-milyong Pilipino para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa masidhing panawagan ng kanyang mga taga-suporta hanggang sa matibay na paninindigan ng kanyang mga kapanalig sa politika. Isang bagay ang malinaw, hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.